mo sa katabi mo, hindi ikaw yun. Hindi ikaw yun. Hindi ikaw yun. Okay, hindi katabi yun. Hindi yung katabi mo yan. Tandaan mo, hindi kontrabida yung katabi mo, kakampi mo yan. Amen ba? Okay. Ngayon, ito ngayon nangyari. Talaga. Ito ngayon nangyari. Sa bawat buhay, bawat plano ng Panginoon sa buhay natin, merong kontrabida dyan. May susubok pumigil sa plano ng Lord para hindi ka makadiretso. Sasabihin nila, itigil mo na yan, huwag mo nang gawin yan, mahirap yan, di ba? Stop it, di ba? Hindi mo stop, okay, upakan ka namin, di ba? Alam mo yung gano'n? Dito to. I was watching this, yung movie na Silence last night. Then nakita ko yung hirap ng mga missionaries sa Japan, yung time na yun, yung mga Japanese of their faith, na paano nila tinatago yung faith nila. Kasi hindi lumalaganap yung Christianity sa Japan kasi pinapersecute. Tingnan mo ito. Sa bahay niyo may kontrabida ka. Patunayan natin. Patunayan natin. Ready kayo dito? Church, listen. Listen to this. Ay, mali pala yung mic na ginagamit ko. Nahirapan ako. Yan, sorry. Okay. Listen to this. Gusto mo na mag-devotion, gusto mo na mag-spend ng time ka, Lord. Tapos bigla kang uutusan. Mag-worship ka, tapos bigla kakatuwa yung kwarto mo. Oy, maglinis ka nga ng bahay mo, di ba? O kaya pupunta ka lang naman ng church para sabihin sa'yo, maglaba ka muna, di ba? Gawin mo assignment mo, ipigilan ka. Tama mali? Ilab ka kay Lord, kakapray mo lang, kakagaling mo lang ng church, kakapag-Bible study mo lang. Banal na banal ang pakiramdam mo, di ba? Tapos, bigla pagka-uwi mo, may sasabihin sa'yo o may mangyayaring hindi mo gusto. Ano pakiramdam mo? Yeah, parang, kaka-church ko lang, tapos sinabihan ka, mamaya may away, mamaya napasagot ka, and so on and so forth. Tapos sasabihin sa'yo, yan ba yung nag-church? Yan ba yung nag-Bible study? Nakaka-relate kaya? So, lahat dito, nararanasan nila paano kontrahin. Ang topic ko this afternoon is this. Stick to the plan part 2. Part 2. Kasi minsan, pag may nakita kang kontrabida sa buhay mo, tumitigil ka. So maraming kontrabida sa buhay natin. Isa-isahin natin. Number 1, stress. Sino dito, puno-puno ka na ng stress mo? Diba, tipong, dahil sa stress, ayaw mo na. Bilisan lang natin. Okay. Meron kontrabida sa buhay mo na pressure. Na-pressure ka lang, ayaw mo na. Diba? May kontrabida ng persecution. Na-persecute ka lang, napagsabihan ka lang, ayaw mo na. Diba? Na-correct ka lang, pinagbawalan ka lang, ayaw mo na. Ano pa? Ano pa mga kontrabida? Kayo mag-share. Love life daw. Okay. Wrong life, wrong relationship. Ayan. So, isip ka ng isang bagay na pipigil sa'yo para makarating doon. And eventually, umalingaw-ngaw ba? Parang umalingaw-ngaw ako. Ayan, okay na. Eventually, church, mga kapatid, I'll tell you this. Pag nagpapigil ka sa kontrabida mo, hindi ka makakarating sa plano ng Diyos sa buhay mo. So, nung dumating sila Paul, saka si Barnabas dun sa Pacos nila, anong nangyari? Pinigilan sila. And as sa devotion ko po, ano lumabas doon? Warning bar Jesus, at anong ibig sabihin nun is this. Sorcerer. Ano ba ang sorcery? Ang sorcery po ay isang klase ng magic. Okay, so, witchcraft. Ano yung witchcraft? Sa Bible, ang isang witchcraft ay isang bagay na hindi ginugusto ng Lord. Sa Tagalog, ito yan. Ready na kayo? Sa Tagalog, ito yung kulang. Ito yung mga Pastor, Harry Potter ako, ganito, ganyan. Ayan. Sino pa ng Harry Potter dito? Ayan. Yung mga pa ni Harry Potter dito. Magsisi na tayo lahat. Okay. Alam niyo bakit? Ayaw ng Lord ang sorcery sa Bible. Sorry. Bakit? Iisang power lang ang dapat meron tayo at yun yung power ni God. Galing lang ito. Dalawa lang yan. Walang gray power, walang yellow power. Okay? Ano lang yan? White and blue. White and black. Either kay Lord o hindi kay Lord. Ganun lang kasimple yan. Ngayon, ano kayo nangyari? Yung part Jesus, very powerful. So meron siyang impluensya para sabihin doon sa pro-consul na huwag ka makinig sa kanila kasi hindi totoo yung mga sinasabi nila.
lason yan para sa pag-iisip mo. Meron bang tao, isa rin sa kontrabida, may mga tao na nagsasabi sa inyo na hindi makakatulong sa iyo yung ginagawa mo. Yes sir na. Sisimba ka lang sa mga. Sisimba, huwag ka lang simba. O kaya may mga tao magsasabi sa iyo, huwag ka lang simba, di ba? Ano lang tayo, lakwatsyan lang tayo. Yan. So sabihin mo sa katabi mo, iwasan ang kontrabida. Kontrabida, okay. Eh pastor mo, hindi ko maiwasan. Okay. Pag hindi mo maiwasan, sabi mo sa katabi mo, harapin mo. Okay. So, ang ginawa nila Apostle Paul dito, hinarap nila yung kontrabida, walang iba kundi si Elimas. Hinarap nila kasi sinabi nila, alam mo, ito yung version aking version to. Hindi niyo mababasa to sa Biblia, sa aking version to. Ito yun. Alam mo, problema mo, wala ka ng ginawang matino. Lagi kang kontra ng kontra, at ito na lang pinag-aagawa mo. So, simula sa araw na to, mabubulag ka. So, hinarap nila kasi minsan, kailangan mo harapin yung kontrabida mo. And right at this very moment, may isang sinasabi ang Lord sa akin, sa heart ko. Isang bagay, dagdag mo dyan, wrong relationship at self-failure. Sino sa inyo madalas bumagsak sa isang pagkakamali? Diba? Okay, meron ko ito binabagsakan na minsan din yung kontrabida mo, tapos nakikita mo na sinasabi mo sa sarili mo, hindi ako karapat-dapat, hindi ako pwede gamitin ni Lord, wala akong kwenta, and so on and so forth. Yes or no? Okay? Yung nagsiself-pity ka na, hindi mo condemnation ka, and so on and so forth. Mga kapatid, I'll tell you, sa Bible, lahat ng ginamit ng Lord, failure. Lahat. Sabi mo sa katabi mo lahat. Tingnan mo sa mata yung katabi mo, sabi mo lahat. Lahat. Okay? Nag-introduction pa lang ako Kaya, this is what happened. Nung inarap nila Apostle Paul si Elimas, nagkaroon ngayon ng battle. At to make the story short, bilisan natin, nabulag si Elimas na kailangan niyang maghanap ng aalalay sa kanya. And it shows yung power of God. Ano yung ibig sabihin nun? Ito po ibig sabihin nun. Church, there are times na kailangan, hindi actually there are times we need the power of God. We need the power of God para magtagumpay, para makapunta tayo at magawa yung purpose namin sa buhay natin. At take note, balik tayo dun sa verse. Sabi dun sa verse, si Apostle Paul ay filled ng Holy Spirit. So, sino dito lover ni Jesus? Can I see the hands lahat ng lover ni Jesus dito? At gusto maging lover ni Jesus? Okay. Tingnan nito. Ano nakalagay dyan? Paul filled with the? Filled with the? Holy Spirit. Sino sa inyo naranasan mo na yung kapangyarihan ng Lord sa buhay mo? Amen. Diba? Nakita mo harap-harapan, nag-work siya. Bigyan ko kayo ng kwento. Ay, hindi ito yung preaching. Ito yung preaching. By the way, hindi ito yung preaching na on fire, ha? Tinawardy ako yan. Hindi ito yung preaching na tulad ng last Sunday. Ito yung preaching na mga ayaw yung marinig. Okay. Si Apostle Paul, filled the Holy Spirit. Meron lang ako narinig na kwento na ganito. Pag ang isang tao filled ng Holy Spirit, nakagawa siya ng mga bagay na hindi niya normal na nagagawa. Pastor, ano yan? Nakakapagsalita ng ibang lingwahe? Pwede, pero hindi ibig sabihin filled ka ng Holy Spirit. Nakakapagpapagaling ng tao? Pwede, pero hindi ibig sabihin filled ka ng Holy Spirit. Ang filled ng Holy Spirit, may mga bagay ka pwedeng gawin na pwede magbago yung buhay at sitwasyon ng iba. Okay, for example, may isang pastor, Ate Che, asan na yung background sa ito? Ay, for example, may isang pastor, this is true story. May isang pastor, umano sila, tawag dito, magpa-park sila sa isang parking. Tapos unfortunately, doon sa parking, meron nag-aaway. May tanong ako, kung ikaw yung may kotse, magpa-park ka sa isang lugar na may nag-aaway, na mag-shoota, tutuloy ka ba? Oo o hindi? Tutuloy. Eto na lang, may nakita ka nag-aaway na mag-shoota, makikialam ka ba? Oo o hindi? Gusto ba? Okay, lalo na pagka ikaw yung tao doon, tapos sila dalawa. Makikialam ka, oo o hindi? Okay. Eh si pastor, sabi niya sa asawa niya,
Pababaan ko ng bintana. Sabihan ko. Sabi ng asawa niya, huwag na makialam, ganyan, dito, ganyan. So sabi, hindi, ganyan pa tayo magpapark. So eventually, sabi ng pastor, magpapark tayo. Binabaan ng bintana. At sabi, oy, nag-aaway kayo mag-aaway, yung parking, ganito, inaharangan nyo, ganito, ganyan, parang ganon. Parang ganyan yung kwento. Tapos sabi ng babae, umiiyak ang babae, sabi ng babae, siya po kasi pastor, sinapak na ako. Yung lalaki. Tapos sabi ng lalaki, huwag kang mag-drama dyan, hindi ko siya tinawa, ganyan. Hindi ko mag-drama dyan, huwag kang drama kami ng arte mo, ganito, hindi ko siya, ganyan. Nag-aaway sila. Tapos sabi ng pastor, Brad, hindi na alam pastor yun ha. Brad, sinapak mo raw eh. Sinapak mo raw. Sabi ng pastor, sabi ng lalaki, hindi po, nag-iinarte lang yan. Nag-iinarte lang yan. Sinapak mo raw eh. Nandun sila ha. Sabi na, sige, tingin lang kayo. Kasi si babae, umiyak pa rin, ganito, ganyan. Sabi niya, yung pastor, filled with the what? Kasi manong ka dyan, filled with that? With the Holy Spirit. Ano yung ginawa? Ito sabi niya, sige, ganito na lang. Hindi ako aalis dito hanggang hindi tayo nagpe-pray. Kaya mo bang sabihin yun sa harapan ng dalawang mag-shota na nag-aaway? Kung magitna ka, sasabihin mo, hindi ako aalis dito hanggang hindi tayo nagpe-pray. Lumabas sa bibig niyan, siguro kung sila nagulantang daw yung tipo, ha? Opo, sige po. Alam mo, gano'n? Opo, gano'n. Tapos, this time, nag-pray. Panginoon, ganyan. Basta nag-pray siya ng kapayapaan, ganito, ganyan. At eventually, nanahimik. Katulala yung dalawa, nanahimik yung dalawa. Kasi, merong kapangyarihan yung prayer. Amen ba? Amen. Pero, mas makapangyarihan yung prayer kasi yung tao filled with the Holy Spirit. Kasi kung filled ka with the Holy Spirit, hindi ka matatakot sa kahit anong kaharapin mo. Amen ba? Amen. Ang problema, ikaw nga lang, makakita ka mamaya pag uwi dito sa gateway, bilagong away, mag-shota. Ang gagawin mo? May nakita kami one time, nilalakad kami doon sa SM North eh. Sinasapak-sapak ng babae yung lalaki sa harapan ng maraming tao. Gano'n, no? Sabi ko, okay, please na. Kung kayo namang papasok sa relationship one day, mga kabataan, after 50 years, tapos makapasok sa relationship. Okay, nagka-shota ka na after 50 years, okay? Wala namang ganun. Amen ba? Amen. Better yet, walang buhatan ng kamay. Pero mas lalo huwag bubuhatan ng kamay sa public place. At tanong, kayo nga kapatid, pag kayo nakakita ng ganun, sitwasyon na awkward, sitwasyon na hindi okay, papagitna ka ba? Makikialam ka ba? O ikaw yung tao ng tipong, hayaan mo na sila, buhay nila yan, baka masapak pa nila. Di ba? Nakawag ka na nga. Kasi kadalasan, ang mga Kristiyano, hindi nakikialam. Kadalasan, ang mga Kristiyano na may kapangyarihan ng Diyos, na sinasabi nila, filled sila ng Lord, filled sila ng Holy Spirit, tayo mga Kristiyano, including myself, hindi tayo nakikialam. So sabi mo sa kapatid mo, stick to the plan. Basta anong kinalaman ng stick to the plan sa pakikialam? Simple lang. Kasi, may pakialamero. Si Lord Jesus, sabi niya, oy, huwag kayong makialam yan, huwag niyo pakinggan yan, and so on and so forth. Sila Paul, saka si Barnabas, sinabi nila, hindi. Huwag kang istorbo. Gagawin namin yung trabaho namin. Pag sila stick to the plan, may plano sa'yo si Lord eh. Ang plano sa'yo ng Panginoon, pag pinakita niya sa'yo ang isang sitwasyon, kasi may dala kang solusyon. Bakit niya pinapakita sa'yo yung sitwasyon niya? Palagay mo, bring lang ng Lord. Gisingan to, Brad. Gisingan to, mga tol. Okay, gisingan to. So, bakit ka ipapakita sa'yo ng Lord? Bakit ipapakita sa'yo ng Lord? Ito, guilty na tayo dito lahat. Bakit ipapakita sa'yo ng Lord na may... Anong ginagawa niyo pag may namamali mo sa inyo? Ano ginagawa niyo sa jeep? Huminto yung jeep at merong ano? Ano ginagawa niyo? Yeah. At yung ano? Nagtumusog-tog, tapos magbibigay ng sobre, kaya ano ginagawa niyo? Sino namimigay? Sino namimili ng binibigyan? Ako, namimili ako. Nagiging totoo ako sa inyo. Pero yun nga, bakit pinapakita yun ng Lord? Alam niyo sa akin, alam naman natin na sindikato yun.
Karamihan. Hindi lahat, pero karamihan sindikato. Paano malalaman? Pag nandun sila sa same spot, same place, same time. At grupo na yun. Yan, marami yan sa SM North. Marami yan. Nandun sila sa Hood Bridge. Papunta Trinoma, nakaka-display doon. Kala mo nag-aaral yung mga yun? Hindi po. Ano yun? Dinamitan lang ng gano'n. May sumusundo doon. At alam niyo na mga guard doon. Ngayon, bakit may pakita yun ng Lord? Everything dadaan ako doon. Hindi ko sila binibigyan. Pero yung iba binibigyan ko. Doon, dumarating yung call na pag sinabi ng batas, pag binigyan mo sila, sinasagot mo yung batas. Pero parang kawawa naman. Alam mo yung gano'n? So, walang tayo doktrina dyan, kanya-kanya tayo. Pero, tuwing sumadaan ako doon, isa na yung nagdadagdag sa puso ko, and ever since pa to. Ano yun? Lord, save them, Lord. Ligtas mo sila. Kasi, we know that syndicate yung mga yun. We know na under sila ng sindikato. And honestly, bakit pinapakita ng Lord sa akin yan? Kasi ever since, wala pang church, wala pang bal. Heart ko na alam niyo yung one day gusto kong magkaroon ng foundation na parang, out of school or ganito, ganyan. O parang na heart ko, Lord, I wanna reach out to them. I wanna reach out to these people, to these young people. And every time I see young people na ginagamit ng iba, hindi naman lahat, of course, hindi naman lahat. Young people na I know in myself na ginagamit sila for the benefits and advantage ng mga mas katanda, natutulog yung puso ko. Bakit nilagay ng Lord yun sa heart ko? Kasi sinasabi niya sa atin, anak, may solution ako. May solution ka, nadala-dala. And most probably, I believe, isa dun yung gender. Bakit pinakita ng Lord sa amin yung nasa youth days kami, yung mga batang street children? Bakit kaya? Bakit pinapakita sa inyo ng Lord yung mga tao at sitwasyon na hindi mo aware bakit pinapakita sa iyo? Tama mali? Bakit biglang may nag-o-open sa yung office mo? Bakit biglang may nag-o-open sa yung classmate mo? Bakit may nag-o-open sa kaibigan mo? Bakit biglang sinasabi nila sa iyo na may problema sila sa so? Bakit kaya? Tanong mo yung katabi mo, bakit kaya? Bakit kaya? Bakit? Pinapaalam sa iyo ang isang sitwasyon na wala ka namang kinalaman. Yes or no? Yes! Bakit? Kasi meron kang misyon. Pinapaalam ng Lord ang isang sitwasyon sa iyo sapagkat meron kang misyon. Ipinaalam ang sitwasyon kina Paul sa Barnabas, etong tao na yan, sa Elimas, yung tao na yan, ay wala nang ginagawang, hindi makakabuti yan sa proconsul, hindi yan makakabuti. Ito-turn away yung faith. Pinaalam yung sitwasyon sa kanila. Yes or no? Sa natin first. So, alam mo kung nangyari? Pinaalam nila, may solusyon sila. Ano yun? Ang solusyon nila, walang iba kundi power ni God. And eventually, nag-succeed sila. Lahat ng Kristiyano po, dala-dala ang kapangyarihan ng Diyos. Ang problema, hindi mo ginagamit. Pakikinig lang kami. Isip pa ba yan? Isip pa ba yan? Eh, Pastor, paano ko gagamitin? Paano ko gagamitin? Wag mo na yan, wag mo na yan. Ay, paano ko gagamitin? Church, sabi ko, ito yung isang mga pinaka-important na message na i-message ko sa simula ng preach ako. Hindi ito yung preaching na gusto niyo na mag-ibisi kayo tulad na energetic. Kaya ako gawin yan, pero ito yung preaching na tipong seryosong usapan. Yun to. Ginagamit mo ba yung binibigay sa ng Lord sa puso mo? Sino dito gumagamit na? Basta paano ko gagawin yun? Sige lang. Meron ka bang kilalang tao na alam mo kailangan ng Diyos? Yes or no? O, sagutin, ang hila, o, hila, o. May kilala ka bang tao na alam mo kailangan ng Diyos? Yes or no? Yes! Yes or no? Yes! Tanongin mo katabi mo, may kilala ka ba? Tanongin mo yung pala mo, may kilala ba yan? Hindi ko lang, okay. O, ready ka dito? O, ready na kayo dito? Yeah! Okay, kahit first time mo kayo dito, you're welcome here, okay? Okay, ready na kayo? Okay, ito yung tanong. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Ulitin ko tanong. May kilala ka ba? May kilala ka ba? Anong ginagawa mo? Tahimik nyo! Tahimik nyo! Mga kapatid, Kristiyano ka, may mensahe ka. Si Paul, si Barnabas, may mensahe. Meron sila mensahe sa proconsul kay, ano yan?
Kay Sergius, kay Serge na lang, hirap i-pronounce eh. Okay, lagyan natin ng nickname. Meron silang mission kay Serge. Iba alam yung mensahe ng Diyos, may humarang. Okay, anong gagawin na sumarang? Anong harang-harang? Tabi-tabi dyan, harangin mo yung sarili mo. Alam mo yan? Wala! Nasa iyo ang Panginoon, nasa iyo ang Banal na Espiritu Santo, walang pwedeng pumigil sa pinapagawa sa iyo ng Lord. Amen ba? Takot ka lang. Takot ka lang. Kasi pag sinabing sorcery, ito yung mga nakakatakot. Ito yung mga bagay na kakaiba, mga weird, mga, alam mo yan, supernatural. Supernatural. Sinabi lang sa iyo, ano yan, di ako kasama sa Bible sa, pag hindi mo to ininom, hindi mo to, ayan, hindi ka nakishot sa amin, hindi mo na kami barkada, takot ka na kaagad. Hindi mo pinakopya, hindi na tayo barkada, hindi na tayo friends, takot ka na kaagad, supernatural din para sa iyo. Sino dito? Natatakot. Hindi ka maka-move forward kasi natatakot ka. Hindi mo magawa yung mission ng Diyos sa buhay mo kasi natatakot ka. Mga kapatid, again, balik ako doon. Stick to the plan. Sabi mo nga, stick to the plan. Ano yung plano? Ang plano ng Lord ito, kahit ano nangyayari sa iyo, may mission sa iyo. Dahil one day, papayamanin ka ng Lord. Feeling mo, bakit ka papayamanin ng Panginoon? Lagay mo bakit? May nakarinig para makapag-bless. Actually, hindi lang yun. Kasi may influence ka na eh. So, pag pinayaman ka ng Lord, hindi kaya ipapareach out sa'yo ng Lord, lahat din na may influence. Kaya ang tanong, nasaan ka ba ngayon? Bakit ka ng Lord? Bakit ka sa trabaho mo? Bakit ka na sa eskwelahan mo? Kasi meron ka doon sarili, Sergius Paulus. Okay? May sarili kang ano? Sergius Paulus. Halika, meron sarili kang? Sergius Paulus. Sino yun? Mga taong misyon ng buhay mo. Mission mo sila. Tingnan mo yung katabi mo, mission mo ba yan? Wala ka na nagkakasama niyan. Hindi mo na mission yan. Magkamukha na kayo eh. Ano ka ng ibang tao na pwede maging kamukha mo? Amen ba? Di ba? Di ba? Di ba? Ilan? Ito, sige, let's ano, thank you Jesus. Okay, okay. Kasi ito naman talaga yung pinaka-point dito eh. Pastor, gusto namin yung preaching na blessing. Gusto namin yung preaching na promise ng Lord. Punta kami doon sa promise ng Lord. Gusto namin yung, tapos na tayo doon. Darating ay pangako ng Diyos. Whether I preach about it or not, pag nangako sa iyo ang Panginoon, darating at darating yan. Amen ba? Walang makakapigil yan. Ang problema, pag darating yung pangako sa iyo ng Lord, yung promise, hindi mo maginagawa yung mission mo. Paano na? Sasabihin niyo, Pastor, hindi ko alam. Hindi ako marunong. Yung mga tao na nai-invite mo sa church, marami kang tao na dadala sa Lord. May tanong ako sa inyo. Matatapos na yung taon, ilan na napakilala mo kay Jesus?